Alam mo ba na yung mismong investment na pinagkakatiwalaan mo ngayon, baka yan pa yung dahilan kung bakit ka maghihirap 10 years from now. Seryoso, akala mo nag-iipon ka pero ang totoo, tinatapon mo lang yung pera mo. Bakit? Kasi naniniwala ka sa isang malaking kasinungalingan. Ang salitang safe. Sa mundo ng pera, kapag sinabi nilang safe, madalas ang ibig sabihin nun, tamad ka. At dahil tamad ka, may ibang yayaman gamit ang pera mo. Hindi tayo mag-uusap dito tungkol sa scam, alam mo na yun eh. Ang pag-uusapan natin ay yung mga legal, yung may opisina, may permit, at mukhang matino. Pero dahan-dahan palang kinakain ang ipon mo habang nakangiti ka pa. Ito ang 7 investments na akala mo safe, yun pala, ubos yaman. Simulan natin sa investment number 1. Ito ang pinaka-common na offer ng kaibigan mong biglang naging financial advisor. Ang VUL. Ang script nila palagi, Bes, kumuha ka na nito, 2-in-1 to. May insurance ka na, may investment ka pa. Safe na safe. Hit 2 birds with 1 stone. Pero pakinggan mo muna ako. Ang tawag dyan, laziness tax. Nagbabayad ka ng extra kasi tinamad kang aralin kung paano paghiwalayin ang insurance at investment. At kung gusto mo ng pruweba, check mo yung policy contract mo. Hanapin mo yung table na may nakasulat na premium charge o allocation fee. Sa unang taon ng paghuhulog mo, alam mo ba kung saan napupunta yung malaking parte ng pera mo? Hindi sa investment fund. Napupunta yan sa komisyon ng ahente at sa kumpanya. Kaya pagkalipas ng 5 taon, magugulat ka. Bakit parang barya lang yung kinita ng pera ko? Kasi kinain ng fees bago pa man lumago. Ang totoong diskarte, BTID o Buy Term, Invest the Difference. Bumili ka ng term insurance. Sobrang mura lang nun. Tapos yung natipid mo, ikaw mismo yung mag-invest sa MP2 o index funds. Hawak mo yung pera mo at walang hidden charges na kakain sa tubo. Pero kung akala mo masakit na yan, mas delikado tong susunod. Ito yung mga educational plan at pension plan. Ang pangako nila, maghulog ka ngayon, kami na bahala sa tuition fee ng anak mo after 15 years. Ang problema, sigurado ka bang buhay pa yung kumpanya na yan pagtungtong ng anak mo sa college? Naalala mo ba yung nangyari sa CAP at Pacific Plans? Libo-libong pamilyang umiyak nung nagsara sila. Bakit? Kasi nag-collapse ang pondo. Tandaan mo, just because regulated sila ng gobyerno, hindi ibig sabihin immune na sila sa pagkalugi. Ang regulation para sa compliance lang yan. Hindi guarantee na mabubuhay sila forever. Kaya wag mong iasa ang future ng anak mo sa solvency ng ibang kumpanya. Ikaw ang humawak ng pondo. Mas safe kung nasa MP2 yan o nasa blue chip stocks na ikaw ang may control kaysa nasa kamay ng kumpanyang pwedeng magsara bukas. Ngayon, lumipat naman tayo sa mga offer na nagpaparamdam sa'yo na isa kang big-time business owner. Ito yung mga pagkakataon na feeling mo CEO ka na. Pero ang totoo, ikaw pala ang produkto. Alam ko, gas-gas na yung linyahang open-minded ka ba? Kaya nag-evolve na sila. Ang tawag na nila dyan ngayon, e-commerce system o dropshipping franchise. Ang sales talk sa'yo ngayon, brother, may system na kami. Wala ka nang gagawin. Copy-paste ka na lang ng post. Kikita ka na. Teka lang, ito ang red flag na dapat tignan mo agad. Saan galing yung pera? Kung ang income mo ay nakadepende sa pag-i-invite ng tao na magbabayad ng entry package at hindi sa pagbebenta ng actual na sabon, kape o gluta, hindi yan negosyo. Ang tawag dyan, pyramid scheme na nagtatago sa likod ng produkto. Isipin mo na lang maigi. Kung tatanggalin natin ang recruitment bonus, kikita ka pa ba sa pagbebenta lang ng produkto nila?
Kadalasan ang sagot ay hindi. Kasi overpriced ang items at walang totoong demand. Ang ending, naglabas ka ng pera para maging ahente ng pangarap. At yung yaman na pinangako nila, galing yon sa bulsa ng mga susunod na mabibiktima mo. Huwag kang maging kasabwat. Pero kung ayaw mong mag-invite, baka dito ka naman madali. Ito yung mga offer na sobrang tempting kasi passive income daw. Partner, mag-invest ka lang ng 50,000. Co-owner ka na ng gas station, poultry farm o grocery store namin. Hihintayin mo na lang ang dividendo kada buwan. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero ito yung masaklap na reality check. May secondary license ba sila? Tandaan mo to. Ang DTI registration at mayor's permit ay para lang makapagtinda sila ng legal. Hindi to lisensya para mangolekta ng investment mula sa publiko. Kapag wala silang secondary license from SEC, illegal ang ginagawa nila. Ang risk mo dito ay sobrang taas. Wala kang control sa operations at madalas walang legal na habol kapag tinakbo na nila yung pera mo. Kapag sinabi nilang, "Sorry partner, bankrupt na yung farm eh." Wala ka nang magagawa. Talo ka. Iyak-tawa ka na lang sa barangay hall. At ngayon, pumunta naman tayo sa pinaka-controversial. Yung akala ng lahat safe pero pwedeng maging kadena sa leeg mo. Sabi ng mga ahente, real estate never goes down. Mali. Real estate prices fluctuate. At ang masakit, ang hirap ibenta niyan pag kailangan mo ng cash. Ang delikado dito ay yung mga pre-selling condo. Ang narrative nila, self-liquidating asset daw. Ibig sabihin, papaupahan mo tapos yung tenant yung magbabayad ng monthly mo. Pero tingnan natin yung numbers ngayon. Sa dami ng condo sa Metro Manila, may oversupply na. Mas marami yung unit na bakante kaysa sa taong naghahanap ng matitirhan. Ang tanong, kapag walang tenant, sino yung magbabayad ng monthly amortization mo? Ikaw syempre. Dadagdag pa dyan ang association dues at real property tax. Isipin mo, nagbabayad ka para sa unit na walang nakatira. That is a liability, not an asset. Ang tawag dyan, golden handcuffs. Ang tunay na safe na real estate investment ay hindi yung umaasa sa potential tenant para mabuhay. Dapat may buffer fund ka. Kung hindi mo kayang bayaran ng monthly amortization mo ng walang tenant sa loob ng 6 na buwan, hindi ka pa ready. Huwag kang magpadala sa hype ng ahente na nakuha na yung commission niya habang ikaw nakatali sa utang for 15 years. Ngayon, pumasok naman tayo sa digital age. Dito pinakamabilis kitain ng pera, pero dito rin pinakamabilis maglaho ang lahat. Let me be super clear ha. Hindi scam ang crypto technology, pero ang paraan ng pag-invest mo, sugal yan. Ang trap dito ay ang instant wealth mentality. Nakakita ka lang ng influencer sa TikTok na kumita daw ng milyon sa isang coin na may pangalan ng aso, pusa o palaka. Gusto mo rin sumabay? Pakinggan mo muna ako. Ang tawag sa iyo dyan ay exit liquidity. Ganito yan gumagana. Kapag na-hype na sa social media ang isang coin na walang utility o walang gamit kundi speculation, ang mga naunang bumili, yung mga whales at insiders, ay nag-aabang na lang sa exit door. Hinihintay nilang pumasok kayong mga baguhan para ibenta nila yung coins nila sa mataas na presyo. Pagbenta nila, bagsak ang presyo. Sila, cash out na. Ikaw? Ikaw yung may iwang hawak ang supot na walang laman. Ang tawag dyan, classic pump and dump. Kung gusto mong pumasok sa crypto, dapat 1% hanggang 5% lang ng portfolio mo. Yung amount na okay lang sa'yo kahit maging zero bukas. At please, hanapin mo yung utility. Para sa inyong project na yan. Kung ang sagot basta community token lang o to the moon, magdalawang isip ka na. At ito yung huli, ang pinakamapanlin lang sa lahat.
Ang mga scammer, mga wais yan. Alam nila kung ano yung uso at doon sila sumasalakay. Nung nauso ang agriculture, nagkaroon ng pig and chicken farming. Nung nauso ang crypto, naglabasan ang crypto trading bots. Nung nauso ang AI, nagkaroon ng AI investment programs. Nag-iiba ang pangalan, nag-iiba ang balat, pero iisa lang ang mechanics. Nangangako sila ng guaranteed returns na sobrang taas, mga 15% to 30% monthly. Gamitan natin ang math. Yung lolo ko, si Lolo Warren Buffett. Pinakamagaling na investor sa mundo. Hirap abutin ang 20% per year. Tapos sila, 30% per month? Ano sila, magic? Always remember, sa finance, ang guaranteed high return ay isang mathematical impossibility. Ayon sa datos, nasa 480 billion pesos ang nawawala sa Pilipinas taon-taon dahil sa fraud. Huwag kang maging parte ng statistics na yan. Ang universal red flag ay kapag sinabing zero risk o sureball to. Walang investment na walang risk. Kapag narinig mo yan, yun na yung mga senyales na scammers yan. Mag-check ka palagi sa SEC advisory list. Kung wala doon yung pangalan ng kumpanya, huwag mo nang ituloy kahit kamag-anak mo pa yung nag-aalok. At kung may napulot kang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. So, ano na lang yung matitira kung delikado ang VUL, ang pre-needs, ang fake franchising, ang kondo at ang crypto? Saan ka na pupunta? Dito papasok ang pinakamahalagang lesson ng video na to. The only true safe investment is the one where you have control. Ang pinakadelikadong gawin ay ang ibigay mo ang pera mo at tiwala sa ibang tao, sa fund manager, sa CEO o sa developer at umasa na aalagaan nila yon. Hindi mangyayari yon. Ang tunay na safe asset ay ang iyong financial literacy at skills. Kapag marunong kang mag-analyze ng stock, kapag marunong kang magpatakbo ng sarili mong negosyo, o kapag may high income skill ka, ikaw ang may hawak ng manibela. Walang market crash o scammer ang makakapagnakaw ng skills na nasa utak mo. Kaya imbes na maghanap ka ng easy way para yumaman, mag-invest ka sa pag-aaral, mag-invest ka sa sarili mo, dahil sa huli, ikaw lang ang kaisa-isang asset na hinding-hindi magbe-betray sa'yo. Kung gusto mong simulan ang tunay na pagpapayaman na walang halong BS, mag-subscribe ka na. Dahil dito, sasabihin namin sa'yo ang totoo kahit masakit. Maraming salamat sa panonood. Peace out.